Yan ang ulat natin mula kay Zeus Legaspi. And susunod na natin mga kausap. Ay, meron na tayong guest for today. Yun, no. Eto, maganda to. Kasi nung nakaraang araw nga po, ay ito pa rin yung ang dami nating mga isyong iniisip, no? Huwag po nating kakalimutan, iba-iba yan. Pero isa sa mga nangyayari ngayon ay ang hearing ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. At kaugnay niyan, ang dating Senator Antonio Trillanes IV ay nagsampa nga po ng complaint laban dito sa labing walong ex-Marines na siya'y inaakusahan na tumanggap ng pera. $2 million. Although narinig ko na yung denial. Anyway, maganda pa rin makausap natin dahil di ba? Gumugulong na rin tong impeachment complaint, di ba? Sa lower house. So siguro marami rin siyang pwedeng i-share. Kaya kausapin na nga natin ang ating former Senator Antonio Trillanes IV. Senator Sonny, good morning! Danny Atrica po sa programang Balita Patan. How are you doing, sir? Good morning! Magandang umaga po sa inyo. Kasama ang Danny at Miss Rica. Thank you morning, po. Senator. Yeah. Opo. Senator, ba't naka-phone ka? Hindi ka nagpunta dito sa studio. Ako yung nagtatampo. Gusto ko nga sa studio para mas magandang interaction. Kaya nga, andito po sa traffic Ayan, yun talaga ang mahirap sa traffic sa Pilipinas. Anyway, Senator, thank you for joining us this morning po, no? So, diretso na po kami dun sa pagsasampa po ninyo ng kaso. Dahil hindi lamang po itong perjury. Yung kanya isinampa. Hindi lamang po itong perjury sa 18 ex-Marines ang iyong isinampa, di po ba? Dahil pati po dun sa kay Attorney Baligod, tama po ba? Meron ka rin po isinampang kaso? Opo. So, yan po yung initial batch na kaso. Kasi yung mga abogado ko po ay nag-prepare pa rin ng panibagong batch ng kaso laban sa kanila. Dahil marami palang counts ng cyber libel, perjury at yung iba pang kaso. Yan po. Opo. So, ngayon po na na-file na po itong complaint na ito. Ano po ang inaasahan po ninyong mangyayari doon sa statements na inilabas nitong 18 mga ex-Marines na ito? Ito po yung kanilang pagkakataon. Kung ano man yung hawak nila, di ilabas nila. Di ba? They have to prove yung kanilang mga mabibigat na allegations kasi kailangan na ganito otherwise, hindi magtatanda Gano'n na lang. They will just demolish reputations. And ang pinakamabigat nito ay yung ICC processes ay lalagyan nila ng duda, no? Yung dudungisan nila yung integrity ng ICC investigations. Tapos nilagay pa nila sa pahamak tong mga testigo dito po sa ICC case na ito. Parang kung naalala ko ng tama, Senator Sonny, no, parang nag-mention din sila ng pangalan ng mga ICC members na pumunta umano dito sa ating bansa. Is that a form of pag-violate ng safety ng mga ito? Yun po. Violation niya ng Article 17 ng Rome Statute. Ngayon, kung sasabihin ng mga nakikinig sa atin na hindi na applicable sa atin yan dahil tayo ay hindi na miyembro, pero ganun po ang polisiya nila. Kahit una-una, meron silang jurisdiction sa atin nung tayo ay miyembro pa, 2011 to 2019, at yan ay kinatigan na ng Korte Suprema natin mismo. Nagbigay na sila ng ruling about it. Tapos, kahit na hindi tayo miyembro, kahit saang parte ng mundo, pagka naging sagabal ka sa investigasyon or nalagay sa panganib yung mga investigador nila, mga testigo, ay yan ay pwede nilang kasuhan ng obstruction of justice. Sa kanila po manggagaling yan. Mayroon na mga previous cases na ganyan mismo ang nangyari. In-out nila, identify pinangalanan, binigay ang picture, pati mga testigo, pinangalanan. So, wala hong purpose yun Di ba? Oh. So yan po ang kailangan nilang kaharapin din in the future. Oh.
Pero kahapon, napanood ko yung press conference nila. Ano ho masasabi niyo? Although, di ba, parang suportado pa sila ni former Congressman Mike Defensor, tapos itong media personality, si Jay Sonsa. Pero nakakagulat din, nandun din si General Esperon, na dati rin, di ba, nakasama niyo rin yan sa military. Ano ho ba ang feeling niyo na, well, of course, these are people identified with the Duterte group, Senator? Yes. Kaya nga makikita nyo rito yung destabilization angle. Hindi lang ito ordinaryong press con o expose. Kasi, gaya nga ng mga nasabi ko, di ba ang perfect time para lumabas itong 18 na ito, kung talaga nagsasabi sila ng totoo, dapat sinabayan nila si Gutesa. Di ba? O, sana no, umatras si Gutesa, di lumabas sila, pinatotohanan nila kung totoo yung sinasabi nila. Kung talaga matatapang sila, yun, that was the right time. Pero ngayon nakita nyo, may mga ganito na. Ang tanong dito, magkano ba? Diba? Magkano ba ang dahilan? So, ito, pero yung paglabas nila, General Esperon, tapos itong meron ding manifesto of support na sinasabi na marami namang nagde-deny na kasama sila doon sa manifesto of support. Ano talaga? This is clearly a destabilization effort. At makokonect na natin yan dito sa simula ng impeachment kay VP Sara. Hearing. Kay Sara. So, talagang desperado na ang Duterte camp. At marami kami nakukuhang informasyon na talagang Duterte, kampo ni Duterte ang nasa likod nitong 18 ex-soldiers na ito. Hindi ito basta-bastang kusang loob na talagang nabagabag yung kanilang konsensya. Hindi po yan. Ano po yan? Planado po yan. Tapos ito po, sasabihin ko lang po, idagdag ko lang. Sige, Senator. Yung sinasabi nila kasing pagbantay sa ICC. Diba, sabi nila parang kinukumbinsi nila yung mga tao kasi detalyado, no? Hindi naman lahat doon nakapagbantay, pero the way they're presenting it, lahat sila, no? Kung ilan man doon. Ang sinasabi ko nga, wala pong krimen na magbantay sa ICC. Trabaho yan eh. Nung time na wala silang trabaho, nagkaroon sila ng trabaho, ito yun. Ano ngayon ang masama doon? Pero dinagdagan nila ngayon ng $2 million at kung ano-anong kalokohan. Kaya nandito tayo ngayon sa kasuhan. Tingnan natin ngayon. Pero Senator, 'di ba, sabi na rin nga ni Ombudsman Remulla na karamihan dito ay talagang before ay may mga kaso rin talaga, 6 pa yata yung mga mabibigat na mga serious cases, 'di ba? Pero ang tanong ko lang kasi, nabanggit nyo kasi kanina yung destabilization. Kasi meron na rin lumabas isang importanteng bagong witness na haharap ito sa impeachment. Alam ko sinusundan nyo ito ng impeachment kay VP Sara. Etong kay Ramil Madriaga na meron siyang deklarasyon ngayon na merong threat sa kanya na muntik daw siya, muntik atakein siya sa loob ng selda. Is this something na worry kayo na talagang they will go to the point na somehow to silence Madriaga para hindi makaharap? Alam niyo po, kung totoo yung pagbanta sa buhay ni Ramil Madriaga, ibig sabihin, totoo yung sinasabi nito. Di ba? Kasi kung hindi totoo yan, magigiba niyo yan sa cross-examination, sa vetting process. Kaya kita niyo tong 18 na ito na nag-press con. Hindi ko naman magbabantaan ang buhay niya kasi alam ko hindi totoo eh. Alam ko makukumbinsi yung tao na gumagawa lang sila ng kwento eh. Diba? I'm not a bit worried about them. Pero the way they are panicking dito kay Ramil Madriaga, I'm beginning to think talagang ito. May tinatagong lihim ito. Di ba? Opo. At saka di po ba parang dinalaw din si Madriaga ng kampo ni VP Sara doon mismo sa kanyang Although denied. Invalidate din yata ni John Vic. Meron din namang, tas etong threat, di ba? Naririnig natin na medyo umiingay talaga itong pangalan ni Madriaga after niyang maglabas nga nitong affidavit niya. Wala pa namang any move to transfer him to a more secure facility or ilipat siya sa kahit parang witness protection program
kailangan po ba umabot tayo sa ganun para sa kanya? Ang nakalap ko pong impormasyon ay nagpadala na ng ibang Through his lawyer. NBI agent para makita lang yung sitwasyon na the doon witness. at malagay siya sa safety. So, yan. Itong si Madriaga, alam nyo, nakausap ko yan. Siya, kumbaga, sabihin na lang natin, interesting yung kanyang mga pahayag. So, I would admit na kailangan pa ng further vetting, pero yung mga initial nakuha na natin ng mga dokumento, yung ibang impormasyon, it makes sense, tama ba? Nagpapatunay na nandoon siya doon sa circle nila. Di ba? Pero ngayon, yung iba niyang allegations, yun ang kailangan prove through cross-examination. Doon din po sa mga nakalap ninyong impormasyon, Senator, may nakikita po ba kayong parang mababangga doon sa mga sinabi ni Madriaga na maaring ngang maging totoo dahil pareho rin doon sa nalaman ninyo? Meron siyang capacity, sabihin na natin. Hindi ito yung parang pinapalabas nila na random person na sa kanto naggumawa ng storya. Hindi ganon. Kasi talagang meron siyang mga dokumento, pictures, at yung backstory. Nagtutugma sa inyo dati sa theory nyo. Nagche-check out. Nagche-check out. Kasi ito na lang basic eh. Kinasuhan niya si Harry Roque. Kinasuhan niya si Harry Roque sa ombudsman yung 4 months grabbing. bago siya kinasuhan ng kidnapping. Tapos itong kidnapping na to, parang siyempre sa mga listeners natin, parang mabigat yan. Oo. Pero yung kaso na ito, nung nahuli siya, hindi ito yung caught in the act na alam mo yung na-raid yung safe house, na-rescue yung hostage. Hindi ganun. Merong kliyente si Harry Roque na nagreklamo na kinidnap daw siya ni Ramil Madriaga 1 year before. Ganun yun. Ganun yung circumstances. Kasi kaya, kumaga, malalim yung hidwaan nila. So, kumaga, nandoon talaga siya sa circle na yan. At, kumaga, nag-check out yung ibang information. Okay. So, yun po ang masasabi natin. Senator, ito bago ko makalimutan. Anyway, nagkaroon na ng botohan, di ba? Nagkaroon ng sufficiency in substance at saka form. So, 54-1 actually dun sa dalawang impeachment complaint. Napaka-convincing ho yung resulta eh. 1 lang yung nag-oppose, di ba? Alam naman natin si Congressman Bong Suntay. Pero yung 54, ang kailangan lang kasi sa House, di ba? Para matransmit yan sa Senate is 105 at least. So tingin nyo ho ba kung sa House Justice Committee pa lang nag-54 na, kung makakuha lang ng kalahati sa plenaryo yan, obviously, tingin nyo kayo, matagal na rin kayo naging senador, feeling nyo ba matatransmit ito talaga definitely at magkakaroon talaga ng hearings, di ba? At dyan sa Senado? Base po sa aking informasyon, yung minimum na 106 congressmen yata, na yon, nakuha na yon. Mukhang kaya na. Pero sinusunod nila yung itong panuntunan ng Supreme Court na kailangan mag-hearing. Mag-hearing muna nga. Pero 2 months yan, di ba? Ngayon mag-hearing. Ngayon, yung iba dyan, maaaring may agam-agam pa, pero once makita nila yung ebidensya na ilalabas dito sa kasong ito, yung mga bank accounts na yan, billion pera nila, Sara Duterte, Manscarpio, tapos itong yung mga droga, yung drug money na pumapasok. Tsaka yung Pogo. Nakukuha nila. Yan. Makikita nun ng mga kababayan sa hearing natin. Sa hearing pa lang. Sa hearing pa lang ho. No, dun sa Justice Committee, lalantad na yan and then tingin nyo that can turn the tide, yung swing vote, you mean, parang ganon, di ba? Kumaga mas magiging komportable, sabihin mo na, yung mga congressman to vote. Kasi yan, niliwanag sa taong bayan. Yung public opinion
would go against her. Pero Senator, kakailanganin bang magkaroon pa tayo ng hearing bago mag-comply itong mga, kahit makuha natin yung records ng kanilang bank statements, 'di ba? Kasi ayaw nilang ipakita yan noon. Hindi, pinasagot eh. Diba 10 days? Pero pinapasagot, diba? 10 days, wala pa yata. I mean, kakailanganin ba na meron pa tayong impeachment hearing, impeachment complaint process before tayo makakuha ng kopya nun ng kanilang mga bank statements na hinahanap noon? Opo, kailangan kasi ng ito ay exemption sa bank secrecy law. Okay. Kung ordinaryong mga hearing, yan, bawal yon. Pero since this is already part of the impeachment process, exempted yan, pwede nang makuha yung mga dokumento na yan. Makikita na natin. Makikita na ng taong bayan kung ano yung tinatago. Pinagkakatago-tago ni Sara Duterte. Pero ito, bago ko kayo ipasa ko sa partner ko. Sabi kasi ni Congresswoman Luistro, yung chairperson ng Justice Committee, whether or not sagutin ni VP Sara yung mga akusasyon in 10 days, they will proceed, syempre, definitely with the hearing. At doon ho ba sa hearing ng Justice Committee na sabi nila ay pwedeng tumagal ng mga 2 months bago idalhin niya sa plenaryo, feeling niyo ho ba pwede itong panahon na pwede rin nilang maipa-testify si Madriaga during that or doon kailangan niya sa impeachment sa Senado? Pwede po nila itong period ipatawag si Madriaga? Pwede nilang ipatawag o pwede nilang i-vet. Okay. Pwede nilang tanungin ng mga mga House magiging prosecutors para talagang komportable sila na totoo yung sinasabi. So, pwede nilang ipresenta doon sa hearing na marathon hearings nila. Yes, o pwede nilang i-vet pa lang. Kumbaga parang pwede mong i-reserva na alas yan kung totoo man na yan. So, ito po kasing proseso na ito, talagang gusto rin siyempre ng mga congressman na nag-aagam-agam. Ano ba ito? Meron ba talagang laman? Meron ba talagang mabigat na ebidensya? So, pag nakita nila yan, ano na yan? Alam nilang wala na. Hindi na rin mananalo talagang presidente ito si Sara kapag nag-stick yan. Alright. Marami pa tayo sanang pag-uusapan kaso wala na tayong panahon, Senator. But thank you so much for giving us a moment of your day ngayong araw na ito. Ingat po kayo at hope to see you soon again, sir. Salamat, Senator. Maraming salamat po sa inyo. Thank you po. Ang ating former Senator Antonio Trillanes IV. Dami pa sana itatanong Kaya nga, kaso wala na tayong oras. Diba yung na-raise natin kahapon? Kung biglang mag-resign. Oo, totoo yan. Pwedeng biglang mag-resign para maiwasan yung disqualification sa public office. Pero yun yung mga senaryo na naririnig natin, di ba? Para lang wag na matuloy impeachment. Sige, pag-usapan na natin 2028. Diba? Yung mga ganun senaryo. Anyway, masyado malikot lang mag-isip ang aking partner. Hindi, tama lang din yun, partner. Kasi nga, kahit sabihin natin na 2028 pa rin yan, isipin mo, 6 na taon yung susunod na yung nakasalalay doon. Diba? Hindi naman basta-bastang ganun kadali ang 6 na taon na yan. Anyway, sinusubukan po natin kunin yung panig ng Office of the Vice President. Pati na rin yung abogado ng ex-Marines at bukas po ang programang Balita Patan, pati na rin po ang ating himpilan para po sa inyong panig. Para balanse rin po ang ating usapin dito. Ayan. 9:41 na po na nagmamadaling morning. Hinga po tayo saglit. Magbabalik ang programang Balita Patan. Tapat na pagbabalita. Diretsahang talakayan.